balita sa umagang ito. Ilang lugar sa Metro Manila inulan dahil sa habagat. Bagyong Este, palabas na ng bansa at papunta na ng Japan. Water allocation ng Maynila at muli na namang binawasan. Kaya ilang lugar sa Quezon City nakaranas muli ng water interruption. Boxing champion Nonito Donaire Jr. naging emosyonal nang muling mag-propose sa asawang si Rachel. Church wedding ng dalawa, itinakda sa November 2011. Ama ng singer-actress na si Sarah Geronimo nakaligtas mula sa umano'y tangkang pangingidnap. Northwestern China, tinamaan ng landslide. Mahigit 100 ang patay. Batikang aktor na si Charlie Davao, nakaburol na sa The Heritage Park. Ilang kaanak at kaibigan nakiramay. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ama ng singer-actress na si Sarah Geronimo nakaligtas sa tangka umanong pangingidnap. Nahuli naman ng mga otoridad ng suspect na nagpanggap na maghahatid ng regalo kay Sarah. Darito ang report ni Rauna Crisostomo. Laking pasasalamat ng ama ni Sarah Geronimo na si Delphine sa pagkakaligtas niya sa tangka umanong pagdukot sa kanya sa loob mismo ng ABS-CBN compound linggo ng hapon. Sa presinto, ikinuwento ni Delphine kung paano siya pinagtangka ang kidnapin ng suspect na nakilalang si Paulino Mercado. May nais daw ipareceive na regalo ang suspect mula sa isang kumpanya. Bagay na tinugunan naman ng ama ni Sarah matapos tanggihan ng suspect na i-receive ito ng personal assistant lang ng singer. Pero nagduda na si Delphine nang isama siya sa isang van na nakaparada sa basement ng gusali at tinulak pa papasok ng van. Lalo pang kinutuban ng biktima nang ayaw siyang palabasin ng van para pirmahan sa labas ng umano'y kopya ng pang-receive ng regalo. Kaya naman pinilit niyang makalabas ng sasakyan pero agad siyang inakbayan na tinutukan ng stun gun. Nabigla ako ng tabig, tinabig ko talaga siya. Sabay tumakbo na ako. Iniisip ko na lang iligtas ko yung sarili ko. Dahil kung napalo up niya pa ako ng kuryente, baka paralyzed na ako. Agad namang rumisponde ang mga gwardya ng gusali at nahuli ang suspect. Ayon sa pulisya, tila pinaganda ang mabuti ang planong pagdukot sa biktima. Malaki rin ng posibilidad na may mga kasama pa ang suspect. Na-recover naman ang van na gamit ng suspect. Laman nito ang backup plate number at mga umano'y regalo na nakapangalan pa sa iba't ibang mga artista na pawang mga lumang damit lang naman ang laman. Ang modus nila, magpapareceive ng regalo sa mga kamag-anak ng artista. At doon nila, once na makapasok sa van, doon nila kukuryentehin. Kidnap na to, sir. Malamang ganun ho, kidnap na. Pakiusap naman ang pamilya Geronimo. Kung talaga to, kailangan tutukan to, huliin to dahil hindi lang itong taong tong nakapalob sa ganitong matindi ang niya. Dahil kung napuruan niya ako, baka hindi ko alam kung nakabalot na ako kung saan niya ako dadalhin. Kailangan huwag natin pabayaan na makatakas to. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. CCTV video ng pagsabog sa Zamboanga International Airport at sa hotel kung saan nag-check-in ang mga suspect, inilabas na ng mga otoridad. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Ilang minuto bago ang pagsabog, makikita si Reynaldo Apilado, ang pangunahing suspect sa pambobomba. May bit-bit siyang bag na pinaniniwala ang pinaglagyan ng bomba. Maya-maya lang may biglang sumabog. Nagpulasan ng mga tao sa paligid. Ang pulis na ito nakitakbo rin pero bumalik din agad at tila hinahanap ang nasa likod ng pagsabog. Ilang sibilyan ang inalalayan dahil sugatan. Hindi matukoy ng mga otoridad kung saan nakapwesto si Hatamil Jacob Haron, isa pang namatay sa pagsabog at itinuturing ding suspect. Hanggang ngayon, wala pa rin kumukuha sa kanyang labi sa punerarya na taliwas sa tradisyon ng mga tulad niyang Muslim. Sa CCTV video naman ng Imperial Hotel kung saan nanatili ang dalawang suspect, malinaw at kita ang kanilang mga mukha. Base sa hotel records, nag-check-in sina Haron at Apilado at isa pang di nakikilalang lalaki sa room 220 noong July 28. Binayaran nila ang kanilang kwarto hanggang July 31 pero lumipat sila sa room 203 na mas malaking kwarto at nanatili roon hanggang August 5.
Nais ding questionin ng mga pulis ang isang nagngangalang Alan Troy Tansabudin na nag-check-in din sa parehong hotel noong July 27 kasamang isa pang lalaki. Noong Agosto, nagpunta naman si Apilado sa kanyang tiyahin sa Barangay Canilar, Zamboanga City at nanghiram ng pera. Pupunta raw siya sa Pagadian para magtrabaho. Noong August 3 naman, nanghiram din siya ng pera sa isang tiyuhin na pinuntahan niya sa isang terminal ng jeep malapit sa hotel. Kinausap din daw niya ang kanyang kasintahan at nagsabing babalik mula Pagadian at nangakong magsasama sila. 3:15 p.m. noong August 5, kitang-kita sa video ang pag-alis ng tatlo. 6:05 p.m. nakita na si Apilado sa airport CCTV bago maganap ang pagsabog. Ayon sa pulisya, posibleng biktima rin si Apilado dahil makikita raw sa mga galaw nito na tila wala siyang alam na may dala siyang bomba. He is both a victim and a suspect. A suspect because he happens to be bringing that backpack that contained the explosive which actually exploded. At he is also a victim because unknowingly he was used. Nag-match din ang fingerprints ni Apilado at Haron sa mga IDs na nakuha sa crime scene. Wala pa kami talagang solid evidence na magtuturo na talagang organized tong grupo na yan. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Sa ibang balita, ilang lugar sa Quezon City muling nakakaranas ng water interruption. Paliwanag ng Maynilad, binawasan ng National Water Resources Board ang kanilang alokasyon. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Napupuyat ang mga taga-barangay Bahay Toro sa Quezon City sa pag-iigib ng tubig. Noong nakaraang buwan, bumubuti na ang kanilang supply ng tubig mula sa Maynilad. Pero nitong mga nagdaang araw, 2 hanggang 4 na oras na lang daw ulit kung magkatubig ang kanilang mga gripo. Madalang na nga ang supply, manilaw-nilaw pa ang tubig. Ano pong ginagawa ninyo para hindi manilaw yung mga damit? Sinasala namin ng tela. Ganun ang ginagawa namin, pero malabo pa rin. Apektado na rin ang kita ng ilang negosyo, tulad ng water refilling station. Laki ng bill nung binibigay sa amin, tapos wala naman nung dumarating. Siyempre, sa katulad doon namin marami kang binabayarang mga tauhan, paano naman yung business namin? Pero wisyong maituturing ang ulan sa mga lugar na binabaha. Pero sa mga lugar na namumroblema ngayon sa supply ng tubig,